Ayan, hello, good morning. Good morning, sobrang aga ko. Bale, nandito pa rin kami sa Bohol and I decided na gumayak ng maaga para makapunta dun sa Chocolate Hills bago maka-attend dun sa program namin mamaya sa Tagbilaran. So yun, isi-share ko lang for today's video yung sharing namin ng brothers ko kahapon. Yung taga Occidental Mindoro, si J. Rose. Yan. Yun, panoodin na lang muna natin kung ano yung nangyari kahapon. So yeah, ingat! So yun, nandito kami ngayon sa Empowered Servant Assembly with Brother Gerson from Occidental Mindoro. So merong dalawang question na kailangan namin masagot. So una, ang first question ay, how is my heart as I serve our ministry? So kamusta ba yung puso ko sa pagsiserve? Bro, sa tunay, napakasaya ng puso ko as household servant sa Batangas. Kasi bukod sa household, bukod sa LBS, bukod sa chapter assembly na nangyayari every month, meron din kami tinatawag na yabmat. Kapag binaligtad mo yung yabmat, anong word mo? Yabmat. Tambay. Oo. Tambay together with brothers. Okay, napaka-solid talaga ng brotherhood na yun. Kaya yung puso ko every time na magsiserve sa kanila, every time na magkakaroon kami ng gatherings, punong-puno ng pagpapatawad, ng pagmamahal at ng pananampalataya kasama yung mga brothers namin. So yun, ang next ay, are there challenges or fulfillment as you serve in this family? Challenges siguro, simple lang, yung sa oras, sa time. Pero ganun pa man, kahit merong struggle sa time, kasi working na yung karamihan sa amin, ilan na lang yung mga estudyante, ng household member ko, yung time, nagagawan pa rin naman ng paraan. Tapos, yun, share ko lang din yung mga nangyayari sa household. Sa household, parang, though formal na, parang household proper na pinag-uusapan mo sa mga topics, yung mga prayer, gano'n. Tapos, may mga question, meron ding challenge, yan. Hindi nawawala yung sa sharing ng mga brothers pagdating sa yung puso. Kamusta ka pag nagmamahal sa mga sister, ganyan. Kamusta ka pag nagmamahal ka sa family mo. Yan. And ang saya lang, every time na may household, tsaka yabma. Siyempre parang gathering na rin sa Batangas. Parang pumunta kami sa bundok, yan, wala sa Gulugod Baboy, sana yung mga kaibigan ko. Tapos, inaabot kami minsan ng ating gabi, madaling araw, dahil sa mga sharings. And yun, sarap sa feeling na parang hindi lang brothers, hindi lang kasama sa community yung turing ko sa kanila. At yung turing namin sa bawat isa, parang kapatid na talaga. You know what, napaka-solid ng brotherhood na meron ang Batangas. Tapos, okay, number 2 na. Yung number 2 questions, what God has done in my life? Sa personal life mo, ano ba yung nagawa ni Lord sa buhay? Napakalaki po. Kasi since 3rd year college ako, yun ay 2019, 2018, na involved na ako sa community natin. And mula din sa involvement na yun, parang ang laki nang naitulong sa akin. Ang laki nang naitulong sa akin ng community kasi sila yung parang crying shoulder ko every time na merong problema pinagdadaanan sa buhay. Yung asap sa tulong na malaki yung tulong ng sharing ko. Kasi lalo sa panahon ngayon, yung mga kabataan na sinasarili nila yung mga problema nila. Na parang wala silang napagsasabihan, wala silang napag-open ng problema. Tayo sa community, at least nag-vocal natin sa kanila na ay, ito bro yung pinagdadaanan ko ngayon. Bro, ito yung challenge namin sa family. Bro, ito yung relationship namin, ganito. Yung struggle ko sa ACADS, yan.
Yun, ang sarap lang sa feeling na meron kang inaasahang mga kaibigan na alam mong nandyan at never kang iiwan. So yun, personal life ko yun. Tapos, pagdating naman sa workplace, yun, sa workplace, parang may time na nakakapag-evangelize ako sa trabaho ko before din sa fast food na pinagtatrabahoan ko dati. Parang ini-encourage ko yung mga kaibigan ko na kailangan ganito yung gawin natin, kailangan ganito yung gawin mo, ganito yung sasabihin mo sa ibang tao, kailangan control mo lahat. Then ngayon sa ospital, parang yun, nakikita nila sa akin na, ay, si Jomar active yan sa mga church, ganito, ganyan. Minsan ako yung nag-lead sa prayer. Yan. And then sa family, bro, nagkaroon kami ng household sa family namin. Kumbaga, si Brother Jericho, siya yung nasa loob ng seminaryo, magpapari na siya. Siya yung nag-lead ng family household namin. Kumbaga yun, ang sarap din sa feeling na dahil sa community, hindi ko naman yun magagawa kung hindi ako member ng MC Singles, yung ma-evangelize yung sarili kong family. Kasama dun ang mga mama, yung mga kapatid ko, even ang lola ko, tsaka yung mga pamangkin ko. Yun, parang kapag nasa point ako na down ako, na parang hindi ko alam kung ano yung dapat kong gawin, lagi lang ako nag-pray. Yan. Tapos, as you serve Him in His life. Yun bro, kumbaga parang malaki yung naitulong ng community at saka ni Lord talaga sa buhay. Kumbaga, hindi naman ako ganito dati. Umattend ako ng CLS, parang ano ba naman yan? Parang akala ko may matatagap akong certificate kasi sabi nila Christian Life Seminar. Eh, yung pala, may iba't ibang talks. Nung first Sunday, parang sige lang, tsaga-tsaga lang. Parang okay lang, inihintay ko nang matapos agad. Pero nung parang hinahanap-hanap ko na siya. Hinahanap-hanap ko na yung nangyayari sa Christian Life series. Yan. Yung sharing sa mga brothers. Yun, ang laki ng naging impact ng community sa buhay ko. Kasi hindi naman ako ganito before na parang isi-share about kay God, isi-share yung mga nabago sa buhay ko, i-encourage at i-motivate yung mga kapwa natin brothers. So yun lang bro yung reflection ko sa topic or sa question natin ngayon. Thank you bro sa pakikinig. Thank you. So ikaw naman.
Bohol Island State University. Say hi! I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying it down for the Lord alone. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen.